is review sa editorial cartoon ninyo. So dito makikita natin dito tungkol to malamang sa plot control. Diba? So dito makikita natin dito meron siyang ginamit na symbolism. Ayan, lumampas pa sa ano. Lumampas pa. So meron dito symbolism na buhaya. So buhaya dun ulit. Diba? So dalawang buhaya, baboy yung ginamit niya. Baboy, yung buhaya pala, ito lang buntot lang ng buhaya. So ayun, ang logic talaga ng editorial cartooning is yun nga, maging simplify. Mapasimplify mo yung kwento or yung topic na gusto mong ipakita dun sa mga limited na visual drawing or yun nga, simple visual drawing lang. So ililimit mo lang dapat yung mga symbolism na gagamitin mo para maipakita yung pinakwento or message. So dito, yun nga, corruption, siyempre corruption is buhaya, diba? So nandiyan naman yung buhaya, buntot ang buhaya. Tapos meron ka ring symbolism na ginamit, baboy. Yung baboy pwede rin siya sa corruption kasi nga parang greed, diba? May mga greed. So dalawa yung parang ilan? Tatlo pala. Tatlo yung ginamit mo na symbolism for greed. So hindi natin ma-identify kung anong greed yan. Grade 1 ba? Grade 1, grade 2, grade 3. Yun lang. Hanggang doon lang muna tayo. Yan. So yun, dun na symbolism na ginamit mo is baboy. So kahit isang baboy lang siguro, di ba? So no need na to. Parang hindi naman siya nakatulong eh. So kahit isa lang gamitin mo, okay na yan. Ito kahit wag na to. Di ba? So focus ka sa isa. Tapos yun nga, may buntot pa ng buhaya, di ba? So better siguro kung buhaya na mismo yung ginamit mo na symbolism. Diba? Or kung gusto mo talagang buhaya to, pwedeng buhaya to. Diba? Tapos ibang pwedeng baboy to. Diba? Pwede naman yun para although alam natin corrupt silang dalawa, pero para magkaiba kung dalawang corrupt na na identity yung papakita mo. Let's say yun nga, parang DPWH or kung isa pwedeng politiko or Congress, ganyan, or si Diskaya, pwede rin yun para magkaiba. So, pares corrupt pero magkaibang identity, pwede naman siguro. Para may tawid mo lang, tapos gawan mo na interaction yung dalawa. Pwede naman yun. Pero dito kasi parang hindi natin na-identify ano ba to. Diba? O ano rin to. Pero alam natin, DPWH or contractor yan. Sige. Tapos yun nga, may butot ka pa ng buhaya. So, ang daming elements na ginamit para sa corrupt. So, dapat limited lang. And then, yun nga, ano ba to? Sugal? Diba? Sugal. So sana i-maximize din natin, ipakita natin talaga kung ano talaga yung gustong ipakita, diba? Tungkol ba sa corrupt, tungkol ba sa flood control, tungkol ba sa gambling, diba? Kung di naman siya nakakatulong, parang wag na nating ilagay para direct na agad yung focus ng judge or reader dun sa mismong concept mo. Katulad niya, kung flood control naman at wala namang kinalaman talaga sa casino or diba? Parang wag na lang ilagay. Although may mga nangungurap nga dahil casino, diba? Parang yung mga ibang opisyal. Pwede naman kung yung gusto mo ipakita. Pero yun nga, para maging direct lang, wag mo nang ilihis yung kwento. Diba? I-directa mo na kaagad. Tapos dito sa funds, lagay mo na rin yung flood control. Diba? Flood control funds. Para direct siya na. Mas malinaw na. And then, yun nga, medyo na ang dami ng sulat, no? So, okay naman yan. Tapos yun nga, si Juan de la Cruz dito. Mas maganda i-exaggerate mo na si Juan de la Cruz. Diba? Pakita mo na talagang naapektuhan siya or yun nga, nalunod siya dahil sa baha. Dahil nga sa pagnanakaw ng mga corrupt. And sana i-balance mo rin. Balance mo siya. Kasi nangyari dito, yung elements mo nandito, malaki. Tapos si Juan de la Cruz nandito, sobrang liit na. Although, good thing naman dahil nga parang may parang irony na kabaliktaran, diba? Okay naman, pero sana i-balance mo pa rin. Parang bigyan mo siya ng justice na parte siya nung layout mo or nung cartoon mo para mas maganda lang. And mas makita yung reaction sa kanya. Kasi siya yung magdadala ng emosyon nung cartoon mo. So sana bigyan mo rin siya ng magandang space, diba? So ayan, medyo marami na yung na sketch natin. Diba? Tapos, yun nga, practice lang din sa details. Details din siguro. So score na natin, sige. So sa concept, bigyan natin ng 4. Technical, yun nga, medyo ang daming nalagay na symbolism. And practice pa sa details at sa outlines. Yan, so bigyan natin ng 4 din. Sa ethics, wala naman sa ethics, so 10. So score na natin yan. 4,
natin. So, ayan. The game. Ano sabi dito? Game. Game pa rin, di ba? So, 46%. So, meron kang 46%. Di ba? So, game lang daw. So, tuloy-tuloy pa rin tayo kahit ganyan. Itong ginagawa naman natin na review, hindi naman sinasabing mali yung ginawa mo. It's a way para lang ma-improve or yun nga, medyo mapalapit tayo doon sa hinahanap na criteria. So, hindi naman sinasabing sobrang mali na kagad, diba? Itinatama lang para mas maging tugma doon sa hinahanap doon sa criteria. Okay? So, sana nakatulong sa iyo yung review na to. And kung gusto nyo masama yung editorial cartoon sa mga next video, i-comment nyo lang dyan sa baba para ma-review rin natin yan. So, hintayin nyo lang dahil sobrang dami ng mga nagpapareview. And yun, tuloy-tuloy lang tayo and see you on the next videos. Okay? Happy cartooning!